nagkakabistuhan na, mga kabayan. Nagkakabistuhan na tayo. Oo, nabisto ng Office of the Ombudsman. Kung kailan talaga nag-umpisa ang maleta. I'm sure nabalitaan nyo na kayo. Oo. Kaya pala maleta kasi gawain na pala yun ng panahon ni Duterte eh. Oo. Kaya pala maleta. Yung pala kasi gawain noon. Oo. Puntahan natin yan. Ito sabi, ayan o. Ombudsman. One of maleta deliveries happened during Duterte time. Ayan, patay tayo mga kababayan. So mga kababayan, ito, this confirms yung kwento ni, sino ba to? Kwento ng Diskaya na nung panahon ni Rodrigo Duterte, nag-umpisa lahat ng Ghost Project. Kinukumpirma din ito mga kababayan na ang korupsyon ng Ghost Projects ay nag-umpisa panahon ni Rodrigo Duterte. At ito na nga rin, yung kinukumpirma din ito, yung sinabi ni Rodrigo Duterte na noong 2020, doon daw talamak sa DPWH ang mga maleta or ang Ghost Projects. Oo. Grabe, no? So, gawain pala to, nung panahon ni Rodrigo Duterte, inolerate niya, wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa dito, guys. Hindi niya to inimbestigahan, hindi niya ginawa ng solusyon. Basta, meron siyang in-expose, quote-unquote, meron siyang in-expose na flood control, ghost projects ng DSWD, pero wala siyang aksyon. May pinagmanahan pala yung anak niya, ano? May pinagmanahan pala yung anak niya, yung hindi uma-aksyon. Oo. May pinagmanahan pala. So, sabi ng Ombudsman, sabi, at least one of the alleged deliveries of maleta appears to have already occurred even during the term of former President Rodrigo Duterte, said Ombudsman Jesus Crispin Remulla on Friday. Remulla, citing a reliable source, said one of the pictures included in the joint affidavit of the so-called ex-Marines was actually shot during the time of former Speaker Lord Alan Velasco. Ayan na, mga kababayan. Sino bang best friend ni Velasco? Sino ba yung best friend ni Velasco? Sino ba yung dahilan kung bakit natanggal si Alan Peter Cayetano bilang... di pa siya natanggal. Sino ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng term sharing? Si Alan Peter Cayetano at si Lord Alan Velasco. Oo. Si Sara Duterte may kasalanan yan eh. So, ibig sabihin mga kababayan, maski pa pala noong 2020 or panahon ni Rodrigo Duterte, maleta pala talaga ang nila, ang kalakaran nila. Oo. Panahon pa pala ito ni Digong, mga kababayan. Ngayon, ipinapahid nila sa Marcos administration. Oo. Sinasabi nila na si Martin Romualdez daw ang diniliberan, etc., etc. Pero iba ang sinasabi nga ng Ombudsman. Ang sabi ng Ombudsman, hindi, yung isang picture dyan, panahon ni Rodrigo Duterte. According sa kanya yan. Pakinggan natin yung sinabi ng Ombudsman, mga kababayan. Ang intelligence report, and it seems to be very reliable. There was a delivery back in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines, pointed to a delivery to one of the Congress persons, one of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Yun! That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. Mga kababayan, panahon ni Lord Alan Velasco. Pero ang nakasulat sa affidavit, panahon ni Martin Romualdez. Ano ngayon yan? Oo, mapipilitan ngayon na sumagot at mag-dispute ng ebidensya itong 18 Marites. Kasi sila yung nagsama niyan eh. Sila kasi yung nagsama niyan, picture na yan, sa kanilang sariling affidavit. Wala naman nagpumilit sa kanila isama yan eh. Unless, ibang taong gumawa ng affidavit, di ba? Yun. Unless ibang taong gumawa ng affidavit, doon tayo magkakaalaman. Oo.
Pero ibang tao nga ba ang gumamit? Ibang tao nga ba ang tawag dito? Ang ang sumulat, ang affidavit? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero obviously, yung, well, mamaya mag-uusapan natin kung bakit ayaw nilang pagsalitain ng individual, ayaw sumulat ng individual na ano, na tawag dito, na affidavit, yung mga 18 marites. Pero kasi, yun nga pala, ang dahilan. Madudurog sila doon sa kanilang affidavit. Kasi yung, tulad yan, isang picture lang, panahon pa pala ni Dico. Oo. Eh di ibig sabihin, perjury na yan, mga kababayan. Makakasuhan na sila ng perjury. Kahapon, natuklasan natin na ang perjury, mayroong penalty na prison mayor. Oo, prison mayor Kulong yun. 8 to 12 years, guys. 6 to 8 years pala, prison mayor. Oo. Paano ngayon yan? Tuloy natin to. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that fact was not. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with. You know, they were playing with timelines. Yun yung malala doon, guys Pag sinabi mong playing with timelines, ibig sabihin nun, nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Pinaglalaroan mo yung kwento Ang malala, ginawa mong affidavit. Oo, tapos pumirma sila doon sa affidavit. Regardless if it is just one affidavit, pero pumirma ka doon sa affidavit na yun O di mas maganda talaga, mga kababayan, na mailinaw. Oo. Mas maganda malinaw. Malinaw yung yung kwento. Pagsulatin nyo sila ng tag-iisa. Oo. Pagsulatin nyo sila ng tag-iisa para malinaw yung kwento. Oo. Di ba? Para maipaliwanag nila bakit nila ginamit yung picture na napanahon pa ni Lord Alan Velasco. That this happened before the time of President Marcos. Some of them, at least one picture that showed that was used in the affidavit would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least that's one of them. I'm not talking about the others, but there's one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before he assumed office. Ang problema doon, alam ko naman, paulit-ulit sinabi ni Secretary ni Ombudsman Boying Remulla na isang picture lang yan, isang picture. Pero kasi, alam nyo, mga kababayan, falsus in unum, falsus in omnibus. Ano ba yung Latin? Parang yun yata yan False in one means false in everything. Lalo na affidavit. Lalo na affidavit, mga kababayan. Dapat yan, tawag dito, dapat yan tama sa lahat. Oo. Diba? Dapat katotohanan lang lahat yan. Hindi pwedeng may mali. Hindi pwedeng may kasinungalingan kahit sa isang detalye. Paano ngayon yan? May kasinungalingan dun sa isang detalye. Pinaglaruan daw yung timeline Pinaglaruan daw yung timeline. Ibig sabihin, nagsisinungaling sa affidavit. Ang problema ngayon itong 18 Marines, mga kababayan, hindi natin alam kung aware sila doon. At kung makakulong sila ng 6 to 8 years, kasalanan nyo yun. Hindi nyo yun alam Kasalanan nyo yun Bahala kayo sa buhay nyo, kung makulong kayo. Kasalanan nyo yun, guys. Malitang na dineliver sa isang tao. Report sa amin, pero kanila ba? Pero yung report niya, it was delivered during that time. So, we're talking about something happening before 2022. Ano ito? I have reason to believe that my defensor was called to task already. By people concerned with the picture of the show. Well, he was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it. Ano daw, si Mike Defensor? Wait, balikan natin. Hindi ko narinig yung kwento. Ba't nabasa ko yung isas nila? It was delivered during the time. So, we're talking about something happening before 2022. Ano ito? I have reason to believe that my defensor was called to task already. Ayun, I have reason to believe that Mike Defensor has been called to task already. So, ibig sabihin, ang assumption ng Office of the Ombudsman, si Mike Defensor ang sumulat. Kaya pala, mamaya topic natin yan.
Next topic kasi natin yan, si Mike Defensor. Eh. Mamaya natin pag-usapan si Defensor. Oo. So mga kababayan, etong si, kaya pala merong, so, kaya pala merong tawag dito. Kaya pala merong silent treatment na naganap. Yung I invoke my right to tawag dito. Ah, tawag dito. I invoke my right to silence. Na naganap. Mamaya topic natin yun. Kasi may sinabi daw si Mike Defensor sa interview niya sa NBI. I invoke my right to silence. Nag-Miranda rights bigla. Nag-Miranda rights bigla. Oo. My goodness. May tinatago tayo, Jarn, Mike Defensor. Well, concerned with the picture of the show. Ano sa isa na kapag-ulit from Well, he was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. Eh, sabi lang kita. Mm-hmm. So, ano specific date po? I find out again, but it's a very reliable person that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. Kaya pala takot na si Mike Defensor. Kaya pala kahapon, nung may ambush interview si Mike Defensor at saka si Topaccio, talagang gigil si Mike Defensor. Oo, na bakit daw sila yung tinatanong, ba't daw sila yung iniimbestigahan, hindi raw yung nakasulat doon sa affidavit, bla 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 bla. Well, alam naman natin kung bakit eh. Alam naman natin kung bakit. So there was a delivery of money again. So, it's the same Same experience. Yes, same experience. Yes. But we're still looking for the individual affidavits based on personal knowledge of all of them. That is so important. Mahal na mahal ka po yan na yung sinasabi ng bawat isang lumaga dyan ay sarili nito lang kaalaman. Hindi sa narinig nila o nabasa nila sa kanilang chat group. Kasi may chat group yung mga yan eh. Paano na? Levi Baligod, Attorney Baligod, humihingi ng ombudsman yung affidavits. Levi! Attorney! Asan daw yung affidavit ng mga bata mo? Tag-iisa daw ang gusto ng ombudsman. Ay, kaboy. Well, alam niyo mga kababayan, kung ang lusot lang dito ni Levi Baligod at ni Mike Defensor, kung susulat sila ng 18 affidavit. Oo, 18 yan. Tapos ipapamemorize sila sa mga fake Marines, sa 18 fake Marines, yung nilalaman ng mga affidavit na yun. Ang hirap nun, guys, no? Hirap mag-tahit. Sa bagay, itong si Topaccio, meron naman siyang production company, baka meron siyang writer doon, o baka makatulong si writer. Diba? Tuloy natin to. Ang problema, marami yung lumabas sa affidavit na kala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaari mangyari yun. At labing maraming tao natin ang kasama sa bawat pagkilos na naroon, hindi naman ito tugma sa normal na katotohanan. Sir, may we confirm yung yung sinasabi nila na these 18 alleged Marines were summoned by the Office of the Ombudsman? I think that our investigators of fact-finding natin. The fact-finding already summoned them. Kasi nga, ba't di naman kami ng labing kayo pinirma? Then nakakusap namin, itatanungin namin kayo sa lahat ng pinirma. But, masasabi ka rin dokumento dito. Ba't panindigan mo? Huwag mo sasayangin ang oras ng mga opisina namin. Kaya dapat, panindigan kayo lahat. Tsaka, ilagay yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Kasi sabihin natin, there were 200 deliveries or 100 deliveries. Kasama ba siya sa 100 deliveries? Di siya naman 18 sila nag-deliver ba, ombudsman? Yun yata ang kwento ni Levi Baligod. 18 sila nag-deliver, lahat doon. Imagine, nagkasya silang 18 sa van. Kasama ng pera. Sabay-sabay silang lahat. Hindi na ibig sabihin nun, ba't iisa lang affidavit nila? Yung tatanong natin dito. Marami siya. Siguro nakatatlong delivery, nakaapat, nakalima. Parang hindi 100. Pero sinasabi nun, 100 kasama silang lahat. At kung may mga lumaga sa atin natin nyo. Hindi pa dapat yan personal knowledge. Kaya yun ang gusto natin malaman. Lilinawin lang natin. Kasi pag hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still matter after. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know. If somebody can vouch for every action, kung sino talaga ang tinaragot. Sabihin natin, delivery sa isang bahay. Sino yung kasama sa delivery sa bahay na yun? Kasi, ganun talaga. Sila, 18. Hindi pwede yung general statements na sabi-sabi, sama-sama ang lahat. You're talking about serious allegations that have to be testified to by the actual people who witnessed that. Yun nga mga babayan these are very serious allegations and none of them filed the case. Diba?
Napakaseryoso ng mga aligasyon, napakaseryoso ng mga binibintang nakatiwalian. Pero ni isa sa kanila, assuming all of them has personal knowledge, ni isa sa kanila hindi nag-file ng kaso. O sabihin natin hindi kaya ng mga 18 fake Marines kasi wala silang pera. Si Mike Defensor, walang pera. Attorney Baligod, walang pera. Yung sugar mommy ni sugar mommy ni Mike Defensor, walang pera. Ganun. Di ba? Bakit hindi nga nag-file ng kaso? Oo, bakit hindi? Wala lang. Oh, di ba? Basic eh. Basic yun. Tapos ang gusto nila, tratuhin na parang nag-file sila ng complaint na kailangan the ombudsman and the DOJ or the NBI rather will take their word hook, line, and sinker. Di ba? What the hell are you smoking? Ayya! Lay. Ano yung mga information na available na tapos? Paano yung natin yung mga available? We will still ask them about their own personal knowledge. We will ask them about every detail. Kaya nga magpasabit ka na ganyan dito sa amin, panindigan mo, sasayangin ang oras, dapat ang panindigan mo. Hindi lang naman gusto natin mangyari. Does it safe to say, with your narration, sir, mag-iba yung maleta ng 2030? So every time, definitely yung isang na-point out sa akin, na nag-infer sa akin. Nasaan daw po yung... Yung pa rin yun. So, bakit? Kanino kaya yun? Kanino kaya yun nung Duterte time na yun? Well, definitely, Zaldico could still be involved. So definitely, si Zaldico could still be involved. Kasi si Zaldico naging congressman 2019 yata, if I'm not mistaken. 2019 siya naging congressman eh. Si Zaldico. So definitely, may involvement siya. Pero, kung kanino niya diniliver, yun yung magandang tanong. Kanino niya diniliver? Kay Lord Alan Velasco? Di ba, kung Duterte time siya, excuse me, hindi kaya ito yung 51 billion ni Pulong? Naisip ko lang naman. Hindi kaya? Kasi siya may pinakamalaking allotment simula 2020 hanggang 2022 eh. Siya may pinakamalaking allotment pagdating sa flood control projects, 51 billion nga daw, di ba? So kay Pulong kaya? Baka ito yung kickback ni Pulong. Naisip ko lang naman. I'm not saying na siya. But the possibility is there. Kasi mga ito, somewhere na ito. Wala pang ICC ito. Yung delivery ngayon was before June 30, 2020. Yan, pupunan pa natin tayo. Pero, minsan kasi, pagkapilo ng kanilang sistema, talagang, alam mo talaga wholesale na ito eh. Meron talaga wholesale na nangyayari pa namin. Mali-mali tayo pera. First ba ay Sa marami tayo sos. Nakalit tayo. Di ba? Hindi tayo sabi, I was a congressman doing that at that time. Kaya, Sasabihin ko pala, Congressman si Ombudsman Boying, di niya nakita nung panahon na yan. Buti sinabi niya, may galing sa source niya sa Congress. Buti sinabi niya. hindi naman ako magkataka kung ganun lang nangyari. Sir, you mentioned kanina na si Mike Defensor was asked para ayusin na Oo, kailangan lumapit yan ng defensor mo sa case of guilt. Sino tayo yung saksi na? Pinangalanan pala si Mike Defensor, nasa kanya galing. Oo, akala ko sa affidavit lang. Pagka-edit ko kanina, affidavit lang. Yung picture pala na yun, galing kay Mike Defensor. Ay, kaya kabado. Delikado pala ang kalayaan ni Mike Defensor. Delikado ang kalayaan ni Mike Defensor, guys. Oo, kaya pala kabado, no? Kanya pala galing yung picture. Kilala yan ni Wonderboy. Bakit Wonderboy tawag kay Mike Defensor? Ganun ba siya kagaling? Wonderboy? O kasi ganun siyang masunurin na tuta ni kung sino man yung sugar mommy niya. Sir, gaano kataas itong taong ito? Ano yung figura niya sa politika? Congress. Congressman. Member of Congress. Influential, mataas ang posisyon. Ano ba yung information? Hanggang ngayon, sir? Basta, yun lang. Sitting pa yan, sir? Basta, dyan lang yun. Malalaman niyo naman yan. You ask my defensor. Member of Congress, influential. You ask Mike Defensor. so hindi kaya si Sugar Mommy yung pinadalhan ng maleta. Baka
si Sugar Mami yung pinadalhan, guys. Oo. Yung Ask Mike Defensor daw eh. Agay. Grabe siya. Ang tigas ng mukha no? Ang tibay ng ang tibay ng apog ni Sugar Mami. Oo. Diba? Tibay ng mukha ni Sugar Mami. Ang lala. Iba na yan. Alam nyo yung mga ganyang klase ng ganyang klase ng greed. Pinaparusahan na ng Panginoon yan eh, mga ganyan. Diba? But anyway. Sana makita ko yung pagparusa ng Panginoon sa kanya. Investigation na focus mo na dun sa identity na hindi na mga pinangalan. Hindi. Ang unang-una, bago ko kumilos, sa isang affidavit, dapat magtanong ka muna ng tanong. Tungkol sa affidavit, kasi dapat ma-ascertain mo muna yung facts eh. Paano ka magtatanong ba? Paano mag-iimbestigal tao kung Wala yung facts. kung balibag yung affidavit eh. Kaya gusto natin, malaman natin na hindi pwedeng balibag tapos tanggapin natin ng hook line single lahat. Sa pagkakataon na labing wala yung programa sa isang affidavit na mga pangyayari na umabot ng mahigit o halos 3 taon, bakit naman marami magic pa siya dito? Kaya kailangan malaman natin ang detalye kung sino talaga ang papatunay sa bawat detalye na binigay sa isang affidavit. Hindi pwedeng nabibalo kayo tapos nagkwento kayo sa Mirate binigay ng affidavit. Hindi mo pwedeng ang affidavit di kwento eh. Dapat yan yung talaga naranasan mo at nasaksihan mo. Ang pagiging paglalagay ng affidavit, pagiging saksihan sa pangyayari. Hindi ito magiging receiver ng chismis sa isang chat group. Hindi pwede. So yung pag-summon sa kanila ng ombudsman, kailangan po ba may hawak na sila ang DD sa nila? That's understanding. Gusto nila, we will just ask the questions. No. Patanungin sila kung sa bawat detalye nun, ng affidavit na yun. So magkano na sila ngayon? Kung gusto nila talagang aminin lahat, gawin na lahat yun, kasi talaga nandun sa bawat pagkakataon. Di ba? Makakakuhin nila ang lahat ng pangyayari dito. Sir, kailan po ninyo sila sila? Hindi ko alam ang sabi na natalo. Kasi dinagay namin na na magsabit ang individual affidavits. Di ba? Paano naman fair? Fairness lang naman yan eh. Hindi ka pwede magtago sa isang grupo. Lahat kayo na nandun. Meron kayong pananagutan. Okay? Nakakapon po, sige na. Yun, bilis ng hearing niya. Pero tama yun. Tama yung steps ni Ombudsman Remulla. Tama yung ginagawa niya. Kunin muna niya lahat ng facts. Kasi hindi pwedeng papasupinan niya yung kabila tapos sa side niya, kulang-kulang yung facts niya. E di, hindi sila makapag-file ng kaso kung meron mang krimen na naganap at totoo yung sinasabi ng 18 Marites, eh di hindi siya makapag-file ng kaso kasi kulang-kulang yung facts niya. So kailangan pa rin niya makuha yung testimonya, individual testimonies, individual affidavits of the 18 fake Marines. Para lamang mabuo natin yung kwento, para mabuo yung facts. Pero mga kababayan, ang highlight talaga dito eh yung pagkakaroon ng or yung involvement, mga kababayan, ng Duterte administration sa kwento na to. Unwittingly, hindi sinasadya, nadamay bigla ang Duterte admin. Nalaglag ang Duterte admin bigla. Kasi yung pala, yung isang picture doon na ginamit sa affidavit, and by the way, kapag affidavit to, ibig sabihin, alam nila kung ano nilalagay nila dyan. Affidavit yan eh. Di ba kaya nga nag-swear ka dyan, nag-oath ka dyan,